Maligayang araw mga kaibigan. Ang kwento natin sa araw na ito ay hango sa totoong buhay ng isa sa ating taga-subaybay. Nakatanaw si Aliyah sa malinaw na kalangitan, kung saan namumutawi ang kagandahan ng buwan at mga talang nagniningning na sinasabing isisilbing liwanag sa madilim na gabi. Alas 10 na ng gabi, pero ito siya at hindi pa rin dinadalaw ng antok. May mga ala-alang nagsisimulang mamuo sa isipan niya. Mga ala-alang puno ng tamis, ligaya, at pati na rin pait. Bukas ay 17 na ng Disyembre sa taong 2017, nang magsimulang maglandas ang masaganang luha sa mga mata ni Aliyah, habang nakatanaw sa isang maliwanag na bituin sa kalangitan na nasa tabi ng maliwanag na buwan. "Dong, nandyan ka ba? Did you watch over me? Why does it hurt me so bad? Dong, bumalik ka na. Sobrang miss na kita. O hindi kayo kunin mo lang kaya ako para maging masaya na tayo ulit. Hanggang ngayon kasi sobrang sakit pa rin." Napapahagulgol na iyak ni Aliyah habang marahas na dumadampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Tanda ng magpapasko na. Isang Pasko na naman ang darating na puno ng kalungkutan, na puno siya ng pangungulila. Masayang-masaya ang lahat na naghahanda sa darating na Kapaskuhan. Ngunit ito siya, hinihiling na sana ikunin na lamang siya ng Diyos. Tuwing sasapit kasi ang Disyembre, ay tila pinagsakluban ng buong kalangitan si Aliyah. Sobrang nasasaktan siya sa tuwing magbabalik sa kanyang alaala ang mga nakaraang lumipas. Isang alaalang baon niya hanggang sa kamatayan. Isang 6 na taong gulang na bata at parating nag-iisa si Aliyah. Hindi siya nakikihalubilo sa mga batang naglalaro, kung hindi nagbabasa lamang siya ng comics, naglalaro ng sungka, at pati na rin Scrabble. Yun lamang ang kanyang madalas na gawin. Sa murang edad na iyon, ay marunong na siyang magbasa at bumilang, at talaga namang matalino siya kaysa sa mga batang kaedad niya. Wala siyang kaibigan o kalaro, dahil nasa loob lamang siya ng kanilang bahay. Meron kasi siyang sakit sa puso. Madali lamang siyang mapagod at hingalin kaagad. Sa isang paaralan ng elementarya sa Bukidnon, sa taong 1979, ay nasa unang baitang na siya. Nag-iisang kumakain ng snacks ang batang si Aliyah sa ilalim ng malaking puno ng mangga. "Kawawa naman si Payato to, kumakain mag-isa?" Tawa ng isang bata, sabay labas ng dila na nakangiwi kay Aliyah. Pero wala talaga siyang pakialam sa mga ito. Nasanay na rin kasi siya na mag-isa, walang kalaro at walang kaibigan. Kahit sa mga kapatid niya ay hindi siya nakikipaglaro. Mangyaring dahilan sa dinaramdam ng batang si Aliyah, kaya naman siya naging ganito. Pero isa siyang mapagmahal at mapagmalasakit na ate sa 2 nakababatang kapatid niya. Umirap na lamang si Aliyah. Hindi naman siya nagpapabuli dahil kahit payat ang pangangatawan ni Aliyah, ay sadyang likas na sa mukha niya ang pagiging mataray at laging nakasimangot. "Mukhang masarap yung sandwich niya no? Agawin kaya natin." Nakatawang bumubulong pa ang isang batang lalaki na bully sa paaralan. Itinulak si Aliyah ng isang bata at kinuha ang pagkain niya matapos niya itong mabitawan. Dadapa si Aliyah at nagpupupuyos ang damdamin sa nangyari. Kahit nakakuyom ang kamaong tumayo ito. Pinagpag niya ang damit na nadumihan. Ni hindi man lamang ito umiyak sa nangyari at tinignan ng matiim ang mga batang pasaway na sarap sa pagkain ng sandwich niya. Kahit minsan, ay never itong umiyak sa tanang buhay niya dahil natutunan niyang kontrolin ang damdamin sa murang edad pa lamang nito. Sanay na siyang inaaway ng mga bata tuwing lumalabas ng bahay. Baliwala na rin naman sa kanya ang mga bagay na yon, at isa pa ay wala rin naman siyang pakialam. Inayos ng batang si Aliyah ang bahagyang pagkagusot ng damit niya at isiningit sa tenga ang tumatabing na buhok sa noo at hinarap ang mga palaaway na bata. "Sa susunod na lalapit kayo sa akin, ikaw at ikaw, tutusukin ko ng karayom yung malaki mong mata, tapos maapdi yun, dudugo yun ng hindi mo malalaman." Nakakising saad ni Aliyah na isa-isang itinuro ang mga ito, kahit nagkatawanan ng mga pasaway na bata. "Isusunod ko yung tiyan mo, sasakit yun ng sobra. Hindi mo alam kung bakit. Pagkatapos ay pipilipitin ko yung leg mo. Hindi ka makakahinga.
Pagkatapos ay mamamatay ka na ng walang dahilan. Pananakot ni Aliyah sa mga ito habang palakad-lakad sa harapan nila na tila kayang labanan ng mga ito sa liit ng katawan niya. Ginagalingan pa nito ang pag-acting na nilalakihan ng singkit na mga mata. Lalong lumalakas tuloy ang tawa ng mga ito sa sinasabi niya. Tumatawa pa kayo ha? Kasi kung hindi nyo pa alam, pues mabuting malaman nyo. Pamilya kami ng mga mangkukulam. Saad nito sa mga pasaway na bata at kinuha si Lily sa loob ng bag. Isang pangit na manika na kulay dugo. Nakakatakot si Lily pero ang weirdo ni Aliyah sapagkat gustong-gusto nitong naglalaro ng mga ganitong bagay. Manonood ng mga horror na palabas, pati na rin mga multong palabas, at higit sa lahat ay naglalaro ang batang ito ng mga manikang parang manika ng mangkukulam. At tumaas na nga siyang mangkukulam. Sa bilang ng 3, ay magsisimula na akong kulamin kayo. 1, 2. Nagtakbuhan ang mga ito papalayo kay Aliyah. Takot na takot ang mga ito. Hindi pa man siya nakakabilang ng 3, ay wala na sa harapan niya ang mga ito. Dahil doon ay tuwang-tuwa si Aliyah sa ginawa niya. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng batang bully sa school nila. Muling bumalik sa kinauupo ang bench si Aliyah at hindi pa rin niya mapigil na matawa sa sariling kalokohan. Natigilan si Aliyah at napalingon nang marinig ang malakas na halakhak ng isang batang lalaking matangkad. Ito ay kaedad lamang niya na nakatingin sa kanya at papalapit. Pamilyar ito sa kanya. Naaalala niyang isa ito sa mga kapitbahay niya. Ang galing mo dun na. Nakita ko yung ginawa nila. Ipagtatanggol sana kita kaya lang sobrang galing mo. Takot na takot sila sa'yo. Ani nitong umahagalpak pa sa tawa ulit. Napatingin ng diretso si Aliyah sa bilugan at malaking mata nito na para bang laging naungusap. Kay gandang tignan ng mga mata nito. Pigil nito ang pagtawa kung kaya't lalong bumilog ang bilugang mukha ng batang lalaki. Ako nga pala si Vince. Kapitbahay mo ko. Nakikikain nga ako rin sa inyo nung birthday mo eh. Hindi mo lang siguro ako napapansin kasi mukhang may sakit ka noon. Pakilala nito kay Aliyah. Ako pala si Aliyah. Tipid na tugon ng batang babae na hindi alam kung paanong pakikitunguhan ng isang to kasi sa unang pagkakataon ay may nakikipagkaibigan sa kanya. Alam ko na ang pangalan mo. Nabanggit na sa akin ng mama ko. Magkaibigan kasi ang mga magulang natin. Nasa tapat lang ng bahay niyo ang bahay namin. Oo nga pala, sa kabilang section ako pumapasok. Magkasing grade lang kasi tayo eh. Ano, sabay tayo umuwi ngayon ha? Wika nitong malapad ang itingingitian ng batang si Aliyah na sa ngayon ay nakaramdam ng kasiyahan sa unang batang nakikipagkaibigan sa kanya. Siya nga pala, si Aliyah Armamiento, 6 na taong gulang, ay batang matalino at maganda. Pero may atrial septal defect sa puso, kung kaya sakitin siya at nahihirapang huminga sa tuwing inaatake ng sakit sa puso. Kapos sa pera ang mga magulang, kung kaya hindi siya naooperahan. Sabi kasi ng doktor, ay kailangan niya ng patch closure para maisara ang butas sa kaliwang bahagi ng puso niya na dahilan ng hindi normal na daloy ng dugo sa katawan niya at kakulangan ng hangin paminsan-minsan. Sa pagkakakilala ni Vince at Aliyah, ay dito nagsimula ang pagbabago ng dating malungkot at matamlay na buhay ni Aliyah. Nagsimulang makaramdam ng kasiyahan si Aliyah sa piling ng kanyang nag-iisang kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Inaalagaan siya at pinagtatanggol sa lahat ng mga bully sa paaralan. Lumipas nga ang mga taon na naging malapit na magkaibigan ng dalawa. Palagi silang magkasama ng silang dalawa lamang doon sa binuo nilang batang mundo, kung saan ay pareho silang masaya at walang inaalala. Taong 2005, it's their elementary graduation day. Graduate ang dalawa with flying colors, lalo na si Aliyah, may isang valedictorian. Si Vince naman ay kasali rin sa mga with honors at nakatanggap ng iba't ibang parangal sa larangan ng sports at lalo na sa basketball na nakahiligan nito. Napakasaya ng araw na ito sa buhay ng dalawa. Day, graduate na tayo! Sigaw ni Vince na niyakap si Aliyah ng mahigpit at hinalikan sa noo. Isang malupit na kurot naman sa tagiliran ang tinanggap ni Vince mula rito sa nagdadalagang si Aliyah. Aray, para saan naman yun? Reklamo ng nagbibinatang si Vince. Keep ko yun sa'yo. Sabay hagalpak ng tawa ni Aliyah at ninakawan ng halik sa pisngi si Vince.
Ganoon silang dalawa. Nabaliwala sa kanila yung mga payakap-yakap at halikan nila sa pisngi at noo. Minsan pa nga, kapag nangigigil si Vince, ay hindi niya tinitigilan na hinahalikan sa pisngi si Aliyah, pati na rin sa kilikili nito. Agad namang inakbayan ni Vince at piningot ang matangos na ilong ng kababata. Napasimangot si Aliyah na napatingin sa inang si Leonora at pati na rin sa ina ni Vince na si Teresa dahil tuwang-tuwa ang mga ito na kinukuhanan silang dalawa ng larawan. Kuwang-kuwa pa sa kamera ang ginagawang pagnanakaw niya ng halik sa kababatang si Vince at ang pag-akbay nito sa kanya, pati na rin ang pagpingot ni Vince sa matangos niyang ilong ay hindi nakaligtas sa mga hawak na kamera ng mga ina nila. They became the best of friends kahit maraming may ayaw kay Aliyah dahil sa katarayan niya ay wala siyang pakialam roon. Masaya siya sa buhay niya kasama si Vince. Masaya si Aliyah sa maliit na mundong binuo nila ni Vince at kontento na siyang kasama ito palagi. Dumating ang unang araw ng pasukan sa high school nila na magkaklase ang dalawa at hindi mapaghiwalay na magkaibigan. Day, sa wakas, magkaklase na tayo. Malakas na iyaw ni Vince, sabay akbay kay Aliyah. May ilang estudyante na sasaguan sa kanila. May ilan namang naiinggit kung paano siyang alagaan ni Vince. Dong, ano ba? Tumigil ka nga dyan, para kang kitikiti. Saway ni Aliyah sa kaibigang sinusundot ang tagiliran niya. Nakikiliti rin kasi siya rito. Ang taray mo naman, akin na nga yung bag mo. Hanap ako ng upuan natin. Ani nitong inagawang bag ni Aliyah. Kapag magkasama sila, ay parang prinsesa siyang ituring ni Vince, na palaging dalawang bag ang nakasaklay sa malapad na balikat nitong batak sa trabaho. Nagtatrabaho kasi ito sa kanila, kaya ganito ang katawan nito. Pati ang mga gamit niya ay ito ang tagadala, habang siya ay nakasunod rito o minsan ay nauna. Dong, sa malapit sa bintana ha, saka front seat tayo at tabi tayo sa upuan. Pahabol na sigaw ni Aliyah, na umiwas sa nagsisiksik ang mga kaklase para makapasok sa classroom. Ay, demanding! Taas kilay na saad ng isang kaklaseng babae na naka-cross arms pang nakatitig sa kanya, mula ulo hanggang sa paa. Tinaasan na lamang ng kilay ng mataray na si Aliyah ang hindi pa kilalang kaklase. Isang araw, it's Friday, at ang bawat isa ay excited na sa physical exercise nila. Lalo na itong si Aliyah, kasi habang tumatagal, ay medyo naging okay na ang pakiramdam niya. Hindi na siya madaling hingalin na kagaya noong bata pa lamang siya. Kahit nakakagawa na siya ng mga simpleng physical exercises na hindi naman masyadong nakakapagod. Day, huwag kang sumali. Kakausapin ko na lang si sir. Sasabihin kong may sakit ka. Baka mapano ka pa eh. Puno ng pag-aalalang wika ni Vince sa kaibigan. Ano ka ba dong? Okay lang ako. Alam ko yung katawan ko. So please, hayaan mo na lamang ako. Pagmamaktol naman ng may matigas na ulong si Aliyah. Ang tigas talaga ng ulo nito. Reklamo naman ni Vince na hindi mapigilang mag-alala sa kalagayan ni Aliyah at napakabot na lamang ito sa kanyang ulo. Andyan ka naman eh. Hindi mo naman ako pababayaan, hindi ba dong? Sabay kindat sa kanya. Nagpapakyut pa ito at para masiguradong papayag si Vince ay niyakap pa ito ni Aliyah sa likuran. Sabay lambing para hindi ito makatanggi. O sige na nga, ang kulit talaga. Pero partner tayo ha. Okay ba yun sa'yo? Kagad namang tumango si Aliyah upang hindi na sila magtalo pa kahit inuulan na sila ng tukso ng mga kaklase nila. Dahil Mr. and Mrs. Kapituko daw sila, pero wala naman silang pakialam doon. Hindi talaga sila mapaghiwalay na dalawa. Nagsimula na ang mga setup exercises which is kinaya lang ni Aliyah dahil lagi naman niya itong ginagawa sa bahay. Yoga ang nakahiligan niyang gawin dahil hindi masyadong nakakapagod ang gawain iyon. Pati na rin yung akyat baba sa hagdanan ay magkahawak kamay nila yung ginagawa. And lastly, yung 1,000 meter dash run. Baka hindi mo kayanin, Daya? Puno ng pag-aalalang wika ni Vince sa malditang si Aliyah nang inusuan lamang siya. Kaya ko yun dong. Let's go. Tara na. Tugon ni Aliyah at nauna na ngang tumakbo na nakatawa habang papalayo kay Vince. Day, hintayin mo ako. Anitong sumunod at hinawakan nito ang kanyang kamay at sila ay tumakbo na nga. Napakasaya ng mga batang puso nilang dalawa sa mga oras na yon. Until they were almost there. They had already run 850 meters. Konting-konti na lang talaga.
nang biglang sumakit ang dibdib ni Aliyah at naninikip ang kanyang paghinga, kahit napatigil na lamang ito. Tila biglang bumagal ang takbo ng oras sa paligid niya at nararamdaman na lamang ni Aliyah ang panghihina at panginginig ng tuhod niya habang habol-habol ang paghinga. Day! Day! Napatigil si Vince at nag-aalalang napatitig sa kaibigang sapo-sapo ang naninikip na dibdib. Sabi na ani nito at dali-daling binuhat ang kaibigan at dinala sa school clinic ang may matigas na ulong kaibigang si Aliyah. Pakaramdam ni Aliyah ay mapupugto ang hininga niyang halos hindi na makalabas sa baga niya. Namamanid na ang buong katawan niya ng mga oras na yon. Awang-awa naman sa kanya ang kanyang kaibigang si Vince na may luwa sa mga matang nakatitig sa kanya. Dahil relax lang, huminga ka ha. Ani nitong inilapag ang kaibigan sa upuang inihanda ng guro nila. Nasa loob na sila ng clinic habang nagkakagulo naman ang mga kaklase nilang napasunod sa kanila. Give way, para makapasok ang preskong hangin. Narinig niya pang sigaw ng nurse hanggang sa pakaramdam ni Aliyah ay nagdilim na ang paningin niya. Vince, what happened? Nag-aalalang tanong ng teacher nila habang naririnig niya pa ang pag-iyak ni Vince habang nauutal na nagpapaliwanag sa guro at pinisil ang mga braso ni Aliyah. Isang linggo sa ospital si Aliyah at naka-oxygen lamang ito dahil hindi makahinga ng maayos. Napagod ng husto ang puso niya sa physical activity nila habang isang linggo na ring absent si Vince at sinasamahan si Aliyah sa ospital. Di kalaunan ay nakabalik na nga sa paaralan si Aliyah na may pa-welcome celebration pa ang mga kaklase sa kanya. At ito naman ay ipakana ni Vince at pati na rin ng guro nila. Biglang naging concern kay Aliyah ang mga kaklase niya. Lagi na siyang pinapansin ng mga ito. Naging friendly ang lahat sa kanya ng biglaan. At marami nang gustong makipagkaibigan sa kanya. Lalo at siya ang pinakamatalino sa klase nila. Salamat kay Vince dahil pinaliwanag nito sa mga kaklase niya ang patungkol sa sitwasyon ni Aliyah. Pati na rin sa mga guro nila. Binigyan rin ng consent ng doktor ang paaralan na pagbawalan si Aliyah to do some physical activities dahil mahina ang puso nito at hindi kakayanin ng katawan niya. Naging popular sa campus si Aliyah dahil sa angking katalinuhan nito, lalo na sa siyensya, matematika at sa larangan ng pag-awit at lalong-lalo na sa sinalihang editorial ng paaralan na kung saan ay umani si Aliyah ng limpak-limpak na kampyonato sa larangan ng pagsusulat at paggawa ng editorial, lalo na sa sanaysay. Pero kahit pa sa lahat ng ito, ay hindi natin maiiwasang may mga taong hindi natin mapipilit na gustuin tayo, lalo na kung ang puso ay binalot ng inggit at pagkamuhi. Nasa classroom si Aliyah noon at abala sa tinatapos na salaysay na kailangang may alathala sa publication ng paaralan nila. It's break time at kasalukuyang wala si Vince dahil bumibili ito ng snacks nila ni Aliyah sa kantin. Ganoon siya kaalaga ni Vince sa lahat ng oras. Hey you! Si Cara, isa sa mga kaklase nila na maarte at anak ng mayor ng lugar nila. Yes? Nagtatakang tanong ni Aliyah dahil ito ang unang pagkakataong lumapit ito sa kanya upang kausapin siya. Ang kapal talaga ng mukha mo no? Hindi ka ba naaawa kay Vince na palagi mo na lamang inaalila? Tapos wala nang time to make friends with others dahil nasa iyo na lahat ng atensyon niya. Poor Vince, dahil sa kaartihan mo, he couldn't even join the basketball practice dahil sa'yo. Alam mo namang gustong-gusto niya yung basketball, hindi ba? Kaya please, will you stay away from him? Gusto ko si Vince since elementary pa lamang tayo. Pero dahil sa'yo, ay wala siyang time para sa iba. Lalo na para pansinin ako. Lagi na lang nasa iyo ang atensyon ni Vince. Wala ka bang konsensya? Lumayo ka nga sa kanya. Hindi mo ba nakikita yung ginagawa mo kay Vince? Sinisira mo ang buhay ng tao. Inilisan mo ng karapatan na ma-enjoy ang buhay bilang mag-aral. At iyon ay dahil sa'yo. Paliwanag nito. For the first time, ay may nagsabi sa kanya ng ganoon at saka pa niya na-realize ang lahat that Vince couldn't even have his life dahil sa pag-aalaga nito sa kanya. Parang sinampal sa mukha si Aliyah upon realizing the situation. Nahihiya siya sa kanyang sarili dahil sa mga ginagawa ni Vince para sa kanya. Alam niyang gustong-gusto ni Vince na sumali sa varsity ng paaralan. Pero dahil sa palaging nakasunod ito sa kanya, ay hindi na nagagawa ni Vince ang mga bagay na dapat na ginagawa nito sa buhay.
Dahil sa palaging pag-aalaga nito sa kanya, ay nawalan na ng panahon si Vince para sa laro na kinahiligan ng binata. Kaya sa araw na iyon, ay tahimik siyang pumuslit at naunang umuwi ng bahay nila na hindi kasama ang kaibigang si Vince. Since that day, iniwasan niya na si Vince. She tried to make friends with others. Hindi na siya nakikisabay kay Vince sa pag-uwi para makapag-practice ito ng basketball. Malapit na rin kasi ang intramurals ng paaralan. Pero palaging tinatanong ni Aliyah ang kaibigan mula sa malayo. Palagi na rin lumalapit kay Vince si Cara. Well, good for them, pero masakit for her. Masakit yung tinatanaw niya na lamang si Vince mula sa malayo. Sobrang sakit na tila nahihirapan siyang huminga. Vince, aniya sa sarili nang makitang papalapit sa kanya si Vince. Nanonood ka pala ng practice ko? Masayang wika ni Vince nang makita siya sa bleachers na nakupo. Siyempre naman, masayang tugon ni Aliyah at iniiwas ang mga mata. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang kaibigan dahil pakiramdam ni Aliyah ay anytime may papatak na ang luha sa mga mata niya. Sobra niya na kasi itong namimiss. Hintayin mo ako dyan ha, sabay tayong umuwi. Pag-aaya nito at nakita ni Aliyah si Cara na papalapit sa kanila dala ang towel at drinking water ni Vince. Mauna na ako dong, may dadaanan pa kasi ako eh. Umiwas ng tingin si Aliyah sapagkat hindi niya kayang tignan ang nasa harapan niya. Si Cara na nakakapit sa braso ni Vince habang pinupunasan ng mga pawis ng kaibigan niya. Ako dapat yun. Ako dapat yung gumagawa nun kay Vince. Mabigat na usal ni Aliyah sa kanyang sarili. Nasasaktan siya and for the first time ay gustong tumulo lang luha niya. Pero pinigil niya ito dahil wala siyang karapatan kay Vince. Wala siyang karapatan na masaktan ng ganito. Dahil magkaibigan lamang sila. Sobrang namimiss na kita, Dong. Wika niya sa kanyang sarili habang patakbong lumalayo sa gym. Dahil sunod-sunod na pumapatak ang mga luha niyang kanina niya pa pinipigilan. Kasabay ng kanyang pagluha ay ang pagpatak ng ulan na nakiramay sa nararamdaman ng dalaga ng mga oras na iyon. Salamat sa ulan at hindi nila makikita ang mga luha niya, ang mga damdamin niyang nakatago. Ganoon ang sitwasyon nila ng best friend niya si Vince. Iwasan at taguan. Kapag pupunta ito sa bahay, ay nagkukunwaring tulog si Aliyah. Tuluyan na siyang dumistansya kay Vince na kahit sa kabilang dako, ay lihim na nasasaktan ng batang puso ni Aliyah at tinitiis niya ang lahat. Dumating ang araw na palaro ng buong paaralan nila at lumalaban ang freshmen sa senior basketball for finals. Naroon siya sa isang tabi ng gym at tahimik na pinapanood si Vince. Hindi rin naman siya makikita ni Vince dahil nakikisabay siya sa mga nag-uumpukang mga estudyante. Hawak ni Vince ang bola. Itinatakbo ito ng binata papalapit sa ring. Hinarang ito ng kalaban. Umilag si Vince at itinira ang bola. Hiyawan ng mga estudyante. It's a 3 points. Hindi napigilan ni Aliyah ang mapasigaw sa tuwa. Ang galing! Galingin mo pa, Vince! Kaya mo yan for the win! Tili niya roon sa tabi. Lumingon naman ito na parang naririnig siya. Kaya dali-daling napayuko si Aliyah at tinakpan ng aklat ang mukha upang hindi siya makita ni Vince. Maya-maya pa ay naunguna na ang freshman dahil sa sunod-sunod na puntos ni Vince. Panalo na sila at nagtapos na ang championship game na tinaguri ang The Epic Win dahil tinalo ng freshman ang mga seniors. Napakasaya ni Aliyah sa pagkakapanalo ng kanyang kaibigan. At hindi niya napigilan ang kanyang sarili na lumapit kay Vince. Ngunit nang malapit na sana siya sa kanyang kaibigan, ay naroon na si Cara, humalik kay Vince sa pisngi nito. Parang tinadyakan ng libo-libong taekwondo fighters ang puso ni Aliyah sa nakita. Iniisip niya kung baka may relasyon na sina Cara at Vince. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. Naguunaan sa pagpatak ang mga luha niya, habang nagsisimulang humakbang papalayo na nakayuko. Gusto niya na lamang na maglaho roon o kaya ilamunin na lamang siya ng lupa ng mga oras na iyon. Ngunit ang mga paa niya ay bigla na lamang namanhid. Hindi niya ito maigalaw. Napakasakit ng puso niya at naninikip ang paghinga ni Aliyah. Hindi niya mapigilan ang pamamanhid ng katawan at panginginig. Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi na ako makahinga. Usal niya nang maramdaman ng tila pag-ikot ng paligid. Dong! Buong lakas na sigaw ni Aliyah, pero tila walang boses ang lumalabas sa bibig niya. Ang umiikot niyang paligid ay tila dumidilim
hanggang sa naramdaman na lamang niya ang pagbagsak niya sa sahig ng gymnasium. Subalit hindi niya naramdaman na bumagsak siya sa sahig. May dalawang matipunong braso ang nakahapit sa kanyang bewang. Pinipigilan ang tuluyang pagbagsak niya. "Day!" Narinig niya pa ang pagtawag ni Vince sa kanya bago nagdilim ang buong paligid ni Aliyah. Nagising siya sa ospital. Una niyang nasilayan si Vince na nakahawak sa kamay niya, habang si Mama Leonora niya naman ay nakaupo sa upuan. "Day, gising ka na." Excited na saad ni Vince. "Dong?" Saad niya na tila hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang kanyang kaibigan. "Anak, anong gusto mong kainin?" "Yung paborito ko po, Ma." Tugon niya sa kanyang ina. Kaya nagmamadaling umalis si Mama Leonora niya para bumili ng pagkain paborito niya. "Day," ani itong hindi mapigilang halikan ng mga kamay ni Aliyah. "Day, may problema ba tayo? Iniiwasan mo ba ako?" Napaiwas ng tingin si Aliyah sa mapanumbat na mga mata ni Vince. Hindi niya kayang salubungin ng mga tingin nito. "Day naman, may nagawa ba akong mali? May nagawa ba ako sa iyong kasalanan? O kaya hindi mo nagustuhan? Day, please, kausapin mo naman ako. Hindi ko kayang ganito. Kausapin mo ako." Tumulo ang mga luwas sa mga mata ni Vince ng mga oras na yon. "Dong," panimulaan niya rito. Kasabay doon ay ang malalim na buntong hininga niya. Parang hindi niya kakayaning malayo sa kaibigan niya. Pero ayaw niyang siya ang dahilan para masira ang buhay nito at pati na rin ang mga pangarap. Okay na ang buhay nito na wala siya sa tabi nito. Nagagawa na nitong maglaro ng basketball at nananalo sa mga laro. "You have your life at dahil sa pag-aalaga mo sa akin, hindi mo na magawa yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Naka-absent ka na sa school dahil sa akin. Dong, ayokong sirain ang buhay mo. Ang mga gusto mong gawin sa buhay mo, ang mga pangarap mo, hindi mo na nagagawa ng dahil sa akin." Paliwanag niya rito. Sa garalgal na boses na tila may bumabara sa lalamunan niya sa bawat masakit na katagang binibitawan niya. Dahil sa totoo lang, ay gusto niyang kasama si Vince at ayaw niyang malayo rito. Lalong pumatak ang luwas sa mga mata ni Vince sa sinabi ng dalagita. Hindi niya napigilan ang sariling pinunasan ng mga luwa ng kaibigan gamit ang mga daliri niya. "Sira, kalalaking tao, iyakin ka." Hindi napigilang bulalas ni Aliyah na tila mangiyak-ngiyak na rin. Muling ginagap ni Vince ang mga kamay ni Aliyah at dinala sa mga labi nito. Hinahalikan at hinahalikan ng paulit-ulit. "Oo, tama ka. Sinisira mo ang buhay ko sa ginagawa mo." Seryosong tugon nito at sobrang sakit ng mga sinasabi ni Vince na para bang nadurog ng pera-peraso ang puso ni Aliyah. "Dahil lumalayo ka sa akin, kaya sinisira mo ang buhay ko. I can always have my life with you, Day. Dahil ikaw ang buhay ko. Ikaw yung bumubuo ng pangarap ko, ng mundo ko. Pinapatay mo ako sa ginagawa mong paglayo sa akin. So please, stop this. Dahil ikaw ang buhay ko, Day. Hindi ko kakayanin na mawala ka. Ikaw ang ginagawa kong inspirasyon para may panalo lamang ang laban namin. Dahil I want you to be proud of me." Mahabang paliwanag dito na napuno ng luha ang mga mata. Hindi niya alam kung tatalo na ba siya dahil sa sobrang saya o iiyak siya, o kung hindi naman kaya ay sisigaw dahil sa narinig niya. Pero pinupuno ng mga salitang yon ang kaligayahan ng puso niyang ilang araw at ilang linggo na yatang namatay. Yung bawat pagtugtog ko ng gitara, yung mga kanta ko, yung mga laro ko dati, it is all for you. Para sa iyo ang lahat ng iyon. Oo, mahal kita, Day. Sa paraang hindi basta kaibigan lang. Mahal kita sa paraang panghabang buhay. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng buong puso ko. Na gusto kong ikaw ang kasama ko ng habang buhay hanggang sa pagtanda natin. Kahit sabihin mo pang mga bata pa tayo, hindi ko kayang wala ka. Hindi ko kayang walang Inday Aliyah sa buhay ko. Kaya please, Day, wag mo naman akong patayin, no. Niyakap niya si Vince at pinupog ng halik sa muka. Bahala nang tawagin siyang malandi, pero hindi na siya atas pa. Hindi na siya iiwas pa. Bahala na ang batang puso niyang nagmamahal. Bahala na si Kara sa buhay niya. Pipilitin niyang maging masaya kasama si Vince. "And I love you more, my best friend." Sagot ni Aliyah na hilam sa luha ang mga mata. At sa unang pagkakataon, ay dumampi ang mga labi ni Vince sa labi niya ng sandali. Pero napakasaya nila ng mga oras na yon. "Hindi mo na ba ako lalayuan?" Nakangiting tanong ni Vince. "Hindi na.
Pangako, naluluha at natatawang wika ni Aliyah. Hindi ko kaya, Dong. 2 ng Agosto taong 25. They become officially lovers. From best friend and the best of friends to be lovers. Sobrang saya ni Aliyah sa mga lumipas na taon. They laugh together, stay together, and they hold hands together. They celebrate every victory together. Hindi na rin gaanong inaatake si Aliyah sa sakit sa puso niya. Kasampu ng Nobyembre sa taong 28, they were busy decorating the classroom and every student were excited dahil Christmas season is coming. Nalaglag si Vince sa taas matapos ilagay ang star ng Christmas tree nila at baliwala lang itong tumawa. Hinampas ni Aliyah sa balikat dahil sa katangahan nito. Pero ang unggoy na ito ay nginisiyan lamang si Aliyah sabay halik sa noo ng kasintahan kaya naman hindi na siya nagalit pa rito. Mahal kita, Day. Bulong pa nito sa tenga niya habang nagliligpit sila ng mga kalat nila sa classroom. Nasa ika-4 na taon na sila ng high school at sa darating na Marso ay gagraduate na sila ng high school. 17 ng Nobyembre sa taong na rin iyon, maulan at sobrang lakas ng ulan. Sabay silang umuwi ni Vince at nagpaulan dahil paborito nilang maligo sa ulan. They hold hands together at tumatakbo sa ulan. Kapag napapagod na, ay humihinto sila sandali. Pag okay na ay tatakbo na naman sila na parang mga batang naglalaro sa ulan. Dong, habulin mo ako. Sabay takbo na sigaw ni Aliyah. Hoy, Day, hintayin mo ako. Ang daya mo talaga. Natatawang paghabol ni Vince sa tumatawang si Aliyah. Dali, pag nahuli mo ako, ay may premyo ka sa akin. Sagot niyang nagpa-ekis-ekis sa pagtakbo dahil nagsimula ng dumulas ang daan at mabilis ring tumakbo si Vince. Day, malapit na ako. Napalingon si Aliyah at nasa likuran niya na nga ito. Kaya't lumundag siya sa kabila. Kaso nga lang ay sa putikan na punta si Aliyah. Ay, napasigaw ito dahil medyo may kalaliman ng putik. Lumundag naman si Vince sa putikan para samahan si Aliyah roon. Ngunit nadulas naman ito habang yakap si Aliyah sa bewang. Baliw ka talaga, Dong. Sad ni Aliyah na nakatawa. Huli ka. Nasaan ang premyo ko? Ani nitong inilapit ang mukha sa dalaga. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aliyah na nakatitig sa gwapong mukha ni Vince. Kaya tinulak niya ito matapos niyang nakawan ng halik sa pisngi. Natapyas ang suot nitong jacket, dahilan upang makita ni Aliyah ang mga pantal sa katawan nito. Ang daming pasa ni Vince sa katawan. Dong, ano to? Nag-aalalang tanong ni Aliyah. Hinubad niya ang suot-suot nito at tumampad sa kanya ang katawan nitong maraming pasa. Nung nalaglag ako last week, isa lang yan, biglang dumami. Hindi ko nga alam kung bakit. Tugon nito na napakamot sa ulo. Kailangan mong magpatingin sa doktor, Dong. Ba't mo yun tinatago? Ba't hindi ka nagsasabi kay Auntie Teresa? O kaya sa akin? Inis na saad ni Aliyah na binilisan ang paglalakad nang makarating kaagad sila sa bahay at madala sa ospital ang kasintahan. Ayokong mag-alala ka kasi. Okay lang talaga ako, Day. Ani nitong hinawakan ng kamay ni Aliyah. No, hindi ka okay. Inis na sambit ni Aliyah. Kasabay noon ang pagpatak ng mga luha niya. Naaalala niyang nabanggit ni Auntie Teresa na nasa lahi nila ang sakit na leukemia o hindi kaya cancer sa dugo. Kaya't sobra siyang nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kasintahan. Napayakap si Aliyah ng maigpit sa katawan ni Vince at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. 18 ng Nobyembre, he was admitted to the hospital. Napag-alaman ng doktor na ito ay leukemia dahil nasa bloodline nila Vince ang sakit na leukemia. It is stage 5 leukemia at hirap ang mga doktor sa probinsya para gamutin ito. Kaya naman dinala si Vince sa City Hospital. Ngunit walang gamot para sa leukemia at nasa high-risk stage na ito. His symptoms approaches the later stage of AML. Vince is already experiencing too much pain. Nahihirapan na rin siyang huminga. Kaya naman parang wala ng pag-asa pang mabuhay si Vince. Pero itinago nila ang lahat ng ito kay Aliyah. Isang beses sa isang linggo niya lamang nadadalaw si Vince dahil sa kalayuan ng ospital mula sa kanilang probinsya. Bumalik rin siya kaagad dahil ayaw ni Vince na dadami ang absent niya dahil graduating na sila ng high school noon. Nakakalungkot man ngunit hindi na magtatagal pa ang buhay ni Vince. Ani ng doktor.
Ika-15 ng Disyembre sa taong 2008, kausap niya si Vince sa cellphone niyang 3310 Nokia. Dahil yun pa ang usong cellphone ng mga panahong iyon. Talaga dong? Uuwi ka na bukas? Sobrang saya niya sa ibinalita ni Vince na uuwi na ito. Naisip niyang okay pala ang kasintahan, kaya sobrang excited siyang makita ito. Yes, dadalo ako sa Christmas party natin bukas. I love you, Day. Miss na kita. Ani nito at narinig niya ang paghalik nito sa telepono. Napapikit si Aliyah at dinama ang halik nito sa telepono. Miss na rin kita, Dong. Excited na akong makita ka. I miss you so much, Day. Ani nitong lumungkot ang boses. It's okay, magkakasama naman na tayo bukas eh. Tugon niya nang marinig ang impit nitong daing na tila nasasaktan. Vince? Vince! Nag-aalalang tawag niya sa kasintahan. Maya-maya pa ay namatay na lamang ang tawag. Ano ba yan? Nawala pa yung tawag? Naitapon ni Aliyah ang kanyang cellphone dahil sa frustration na nadama. Gusto niya pa itong kausapin. Tila nawala na ata ang signal. Gustong-gusto niya pang kausapin ito kaya muli niyang tinawagan ang number nito. Tunog lamang ito ng tunog at wala nang sumasagot. Kaya't muling napuno ng pag-aalala ang puso ni Aliyah ng gabing iyon. Ika-5 ng umaga, ika-16 ng Disyembre sa taong iyon. Maagang nagising si Aliyah dahil naramdaman niya ang dampi ng labi ni Vince sa kanyang pisngi. Dong? Tawag niya ngunit malamig na hangin ang dumampi sa balat niya mula sa nakabukas na bintana ng kwarto ni Aliyah. Napalabas siya ng kwarto dahil namoy niya ang bagong sinding kandila at nakita si mama at papa niya na umiiyak na nakatitig sa kanya. Anak, patay na si Vince. Sad ng mama Leonora niya. Tila wala sa sariling nakapaang naglakad si Aliyah. Napapunta sa bahay sa tapat kung saan nanggaling ang amoy na bagong sinding kandila. Hindi siya naniniwala na iniwan na siya ni Vince. Nawala na ito. Ayaw rumistro sa utak niya ang mga katagang iyon ng kanyang ina. At hindi yun matanggap-tanggap ni Aliyah. Nakita niya ang tahimik na nakahimlay na katawan ni Vince sa loob ng kabaong. Ang ama't ina nito'y puno ng pag-aalalang nakatitig kay Aliyah. Ngunit tumuloy siya sa kwarto ni Vince at umaasang pagpasok niya ay naroon ang kanyang kasintahan na tumutugtog ng gitara sa paborito nitong kantang Huling El Bimbo. Ngunit nakita niya ang isang kahon na nakapatong sa kama ni Vince. Nak, ipinabibigay ni Vince sa'yo ang mga yan. Kaninang madaling araw ay pumanaw na ang anak ko. Hawak-hawak ang kwintas na ibinigay mo. Anak, Aliyah, hindi na kinaya ni Vince ang sakit. Pinapasabi niya sa'yo na lumaban ka dahil isa kang fighter at huwag kang susuko sa buhay kahit wala na siya. Parati siyang nasa tabi mo. Tila walang naririnig si Aliyah na binuksan ang kahong nasa ibabaw ng kama ni Vince. Binuksan ito ni Aliyah. Nakita niya roon ang maraming larawan niya na ginuhit ni Vince. Dahil napakagaling nitong gumuhit. Paborito nitong iguhit ang mukha ni Aliyah. May mga awiting gawa ni Vince para sa kanya. Ito yung pinagkakaabalahan ni Vince na gawin sa isang buwang pananatili sa ospital at naroon ang isang sulat para kay Aliyah. My dearest Aliyah, as you were reading this, wala na ako. Tandaan mong sobra kitang mahal. Dito ka lagi sa puso ko. I will watch you from above. Tignan mo yung maliwanag na bituin na katabi ng buwan. It was me. At ikaw naman ang buwan. I will be in your side forever. And find someone that will be with you forever. Habang wala ako dyan sa tabi mo. Pero narito ka palagi sa puso ko, Aliyah. Kahit sa kabilang buhay. Alagaan mo palagi ang sarili mo, ha. Ayokong nakikita kang nahihirapan at umiiyak. My lovely witch. I love you so much, Day. Hintayin kita. Loving you, Vince. It's been 9 years. Disyembre sa taong 2017. From now, at nandito siya ngayon sa baba habang tinatanaw ang maliwanag na bituin sa langit. Ngunit sobrang sakit pa rin. Isa ng journalist si Aliyah at manunulat sa isang pampublikong magazine. Marami na siyang librong nagawa, pero ito siya. At parang tangang nakatungang kinakausap ang maliwanag na bituin sa tabi ng buwan. Dong, bumaba ka na kasi. Sobra na kitang namimiss. Sigaw ni Aliyah habang nakaupo sa buhangin.
She should be enjoying this night as they celebrating the wedding of her cousin. Pero heto siyang nagsisenti na para bang tanga sa gilid ng baybayin, habang hawak ang bote na wala ng laman na Yakult. Narito silang buong pamilya sa isang beach kasama ang kanyang mga pinsan. Sila ay nag-enjoy dahil selebrasyon ng kasal. Ito naman siya na parang pinapatay habang papalapit ang 16 ng Disyembre. Ang petsang isinumpa niya at ilang ulit niya nang kinulam sa panaginip niya. Natigilan na lamang si Aliyah sa kanyang pagsasenti nang marinig ang isang malamyos na boses ng banda. Napatigil siyang sandali dahil sa boses na ito. Patakbong tinungo ni Aliyah ang cabin kung saan ginaganap ang live band na hinar ng pinsan niyang ikinasal to entertain the guest. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Ito ang kanta ng lalaking kumukuskus ng gitara sa tugtuging Huling El Bimbo. Ito yung palaging kinakanta ni Vince sa kanya noong ito ay nabubuhay pa. Nakatitig sa kanya ang vocalist ng banda sa paraang parang tinatangay ang kalungkutan ni Aliyah, habang para naman siyang tangang naglalakad na tumungo sa gitna ng entablado at wala sa sariling lumapit sa taong kumakanta. His eyes reminds her of someone she missed so much. They lock eyes together. Saktong nasa harapan na siya nang matapos na ang kanta at ngumiti sa kanya ang vocalist ng banda at tumayo mula sa kinauupuan. Lumuhod ito sa harapan ni Aliyah at tinalikan ng mga kamay niya. Naghiyawan ng mga pamilya ni Aliyah, saka pa lamang siya natauan sa ginawa niya. Ang lakas ata ng tama ng Yakult na nainom niya. Hi Miss, I'm Vince Ray Salvador, pinsan ni Zach. Pagpapakilala ng lalaki, at pinsan nito ni Zach, ang asawa ng pinsan niyang si Ayla. Muli nitong tinugtog ang gitara sa kantang Perfect by Ed Sheeran. This song is for beautiful lady here who catches my heart. Ari nitong kinindatan si Aliyah at binigyan ng upuan katabi nito. Pagkatapos ng awiting iyon, ay hindi na siya tinantanan pa ni Vince Ray. Palagi itong nakasunod kay Aliyah na kahit minsan ay naiinis na ang dalaga rito ay sige pa rin ito sa panliligaw. Hindi ka ba nagsasawa na halos araw-araw ka na lang narito sa pinagtatrabuhan ko, Vince Ray? Ang layo-layo ng Cagayan sa Bukidnon na. Ang mahal din ng gasolina. Baka naman mamulubi ka niyan. Sermon pa ni Aliyah sa lalaking itong sobrang kulit talaga. Isa itong civil engineer na nagtatrabaho bilang head surveyor ng kasalukuyang ginagawang National Bypass Road ng Bukidnon at Cagayan area. Hindi baling mahal ang gasolina, Lee. Mas mahal naman kita. Kaya di bali nang mamulubi ako sa mahal ng gasolina. Mas mahal talaga kita at hindi ko mapipigilan yung sarili kong puntahan ka rito para lamang makita ka. At kahit gumastos pa ako ng ilang libo, maubos man ang ipon ko, mas mahal pa rin kita. Napakamot pa ito sa ulo. Hindi mapigilan ni Aliyah ang mapangiti sa kaekika ng binatang ito. Sabay hampas rito. Ang corny mo, bahala ka nga sa buhay mo. Napapailing na wika ni Aliyah sa binata. Sabay alis sa harapan nito. At akmang babalik na sana sa loob ng opisina nang bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Ano na Aliyah? Kailan mo ako sasagutin? Nagpapaawang wika nito na lalong nagpatawa kay Aliyah. Ang laki-laki ng katawan nito at hindi bagay ang pagpapakit nito at wala rin itong epekto sa kanya ang lahat ng iyon. Sa kanya, kapag may nakita na akong puting uwak at palakang may balahibo, natatawang iniwan ito ng dalaga. Nalalapit na naman ng Disyembre 16. Yung mga araw na tila pinapatay sa kalungkutan si Aliyah sa mga nagdaang taon. Ngunit kakaiba ang taong ito. 12 ng Disyembre sa taong 2021. Ngunit excited na pumasok sa pinagtatrabuhuang publication si Aliyah ng mga araw na iyon. Excited siyang makita ang makulit na si Vince Ray na nagpadestino na sa lugar nila para lagi siya nitong makikita. Ngunit nagtatanghali na lang ay walang Vince Ray na nagpakita sa kanya. Wala ring tumawag sa cellphone niya upang sagutin niya at wala ring nangungulit sa kanya kaya't binubundol siya ng kaba sa puso niya.
May kung anong kakulangan ng araw na hindi niya nakita ang makulit na iyon. Hapon na at uwian na nang wala pa ring Vinsere ang nagpapakita sa opisina nila. Makulimlim ang langit ng araw na iyon at umuulan ng matamlay na nauwi sa bahay si Aliyah. Hinahanap-hanap niya ang makulit na unggoy sa buhay niya. Kinagabihan, kinatok siya ng Mama Leonora at sinabing hinahanap siya ni Vinsere. Basang-basa raw ito sa ulan. Mabilis pa sa 4:00 nang nakalabas ng kwarto niya si Aliyah at nakita niya ang binata na binigyan ng tuwalya ng mama niya dahil sa sobrang basa ng suot nitong damit. "Saan ka ba nanggaling? At anong nangyari sa'yo?" Nakakunot ang tanong ni Aliyah sa binata na hinatching pa sa lamig. Hindi niya napigilan ang bahagyang pag-aalala niya rito. Pasensya ka na ha. Nabutan kasi ako ng ulan sa panghuli ng palaka eh. Nahuli na kasi ako kahapon ng uwak, kaya palaka na lang ang hinuli ko kanina. Lalong nagtaka si Aliyah sa mga sinabi nito. Napanganga ang dalaga at nagulat. Nang mula sa likuran nito, ay mayroong 2 cage. May isang ibong puti at palakang may balahibong nakadikit sa likod. Napatakip sa bibig si Aliyah at napabunghalit ng tawa. "Siguro naman sasagutin mo na ako sa ngayon. May uwa ka ng puti oh, saka palakang may balahibo. Kinulayan ko pa talaga ng acrylic paint yung uwak. Saka naabutan ako ng ulan sa panghuli ng palaka. Wala talaga kasing palaka na may balahibo eh. Kaya't gumawa na lang ako ng paraan para magkabalahibo ang palakang yan." Lalong napatawa si Aliyah habang ang Mama Leonora niya ay tawang-tawang tumungo sa kusina upang ipaghanda ng pagkain ng binata at makuha na ng tuyong damit na mapagbibihisan nito. Ilang taon na ba itong nanliligaw kay Aliyah? Parang mahigit 3 taon na ata ang lumipas. "Aliyah, grabe ka naman. Pinagtatawanan mo na naman ako eh." Napatawa na lamang si Aliyah na niyakap ang binatang nasa harapan niya. "Oo na, sige na, sinasagot na kitang lukaret ka. Binibiro lang naman kita sa puting uwak at mabalahibong palaka." Muling napabonghalit ng tawa si Aliyah na kumapit sa batok ng matangkad na si Vinsere. Talaga? Sinasagot mo na ako? Tayo na?" Ani nito sa bayatsin at niyakap ang dalaga palapit sa basang katawan niya. Wala namang pakialam roon si Aliyah. "Oo na, mahal na kita Vinsere. Mahal na mahal. Namimiss na nga kita sa bawat araw na hindi kita nakikita eh." Naluluhang wika ni Aliyah. Pinahid ni Vinsere ang mga luhang pumapatak sa mga mata ng dalagang minamahal. Siniil siya ng maalab na halik ni Vinsere sa mga labi na buong pagmamahal namang tinugunan ni Aliyah. It's been 3 years that night of December. Nakasal ng pinsan niyang si Ayla. And today is December 15, 2021. 10:00 ng gabi as we watch together the clear sky in heaven. As Vinsere hold my hand. "No more tears, love. I'm here." Napangiti si Aliyah na nakatanaw sa maliwanag na bituin sa kalangitan as Vinsere hug her from her back. "Pare, salamat sa iyo ha. Pangakong aalagaan ko ang prinsesa natin. Mamahalin sa bawat sandali. Promise, hindi ko siya sasaktan." Wika ni Vinsere na seryosong kinakausap ang maliwanag na bituin katabi ng maliwanag na buwan habang hinahalikan si Aliyah sa bato. "I love you, Vinsere." Bulong ni Aliyah sa asawang si Vinsere Salvador. Oo, kaagad siyang pinakasalan ni Vinsere, ngunit sa West pa nga lang muna. Habang ito sila at naghahanda sa kasal nila sa simbahan. "Mahal na mahal kita, Aliyah. That bright shining star at night na kailanman ay hindi umaalis sa tabi ng buwan at palaging sinasamahan si Aliyah na pinangalanan ni Vinsere na Vince Jr. na kailanman ay nanatili sa tabi niya at nagbibigay ng daan para sa paghilom ng puso ni Aliyah na ilang taong nasugatan at nasaktan, ay siyang nagbibigay ng daan upang kanyang matagpuan ang taong itinalaga ng kanyang kapalaran. Ang taong nariyan para hilumin ang sugatang puso, ang taong minahal siya at naghihintay sa tamang oras para sa kanila, ang taong narito sa buhay niya at makakasama niya sa panghabang buhay. Minsan, sa buhay natin ay darating ang pagsubok na susubok sa ating katatagan at lalo na sa ating tiwala sa may kapal. Minsan nais nating itanong sa Diyos kung bakit tayo nasasaktan, kung bakit nawawala ang mga taong ating minamahal. Ngunit paalala kaibigan, ang Diyos ang gumawa ng buhay mo.
kaya hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Minsan ay isinusubok niya ang ating katatagan at pati na rin ang ating pananampalataya. Ngunit sa huli kapag iyong nalagpasan ng lahat ng bagyo sa iyong buhay, ay may naghihintay na kaligayahang walang humpay at isang maliwanag na bukas para sa iyo. Kaya huwag tayong sumuko dahil habang may buhay, ay meron pang pag-asa.